Ayan mga ka-viewers, welcome back ulit sa aking channel mga ka-viewers. At yan, meron tayong i-repair. At ito po ay isang electric fan na table fan. Ayan. At yung kanyang brand naman ay Astron. Ayan, Astron. Ayan o, Astron. Wow, Astron. So ito mga ka-viewers, ang sabi ng mayari sa akin ay ito lang. Ito ang problema kasi daw niya. So totoo naman, yung pinaka-nozzle dito sa unahan ay putol na. Dito naputol na. So dahil marami naman akong ganito dito, so nagpalit ako ng ganito. So yun na yan siya, oh. Napalitan ko na, yan, oh. Meron na siyang nozzle. Yan. So ang problema ngayon nung tinitest ko siya mga ka-viewers ay mahina siya. Slow yung ano niya, yung halos hindi makaikot. Yan. So sabi ko palitan ko na lang. Yan, dahil ang tawag dyan, ang sabi kasi ng may-ari ay ito lang talaga yung may problema dahil gumana naman daw. Gumana naman siya mga ka-viewers, kaya nga lang ay mahina. Yan. So mahina siya mga ka-viewers. So kailangan siyang palitan dahil napakahina niya. Ayan. Pakita ko sa inyo, hindi ko sana i-vlog itong mga ka-viewers dahil simple lang naman yung sira. Ito, akala ko ito lang. So pati yung kapasitor pala may problema din. Ayan. So ngayon atin siyang ititest yung kanyang pinaka-kapasitor. Yan. So yun. So wait ka mga kabisa. Maingay pa yung maingay pang pasikil. Ako. Ayun. May pumarada sa sa harap ng shop ko, maingay. Nagpa-sounds pa. Kaguwang talaga. So yan mga kabisa. Ito yung kanyang yan. So ito yung kanyang pinaka-kapasitor. Yan o. Yan yung kanyang wire. So pinutol ko na. Hindi ko sana i-vlog kaya hindi ko na sana ipakita sa inyo. So pinutol ko na. Yan. So dahil nakalagay dito ay 1.5 microfarad yan o. So 1.5. So dapat makakuha tayo dyan ng 1.5 at saka 1.4. Yan. Dahil 1.5 siya mga ka-viewers. Yan o. So titest natin siya ng capacitance. Yan o. Yan o. Yan o. So tingnan niyo yung tingnan niyo yung ating tester. Yan. Ayan o. Kung nakita nyo, ito nga. Ayan o. Nakakarid na lang tayo ng 468 nanofarad. Yan o. So nanofarad na lang. Hindi nga siya umabot ng 1,000. So 468 nanofarad. Kaya pala halos hindi na makaikot mga ka-viewers. Ayan. Mahina na siya. Halos hindi makaikot. Kaya ito ay palitan ko. So meron naman ako ditong, marami naman akong dito. Katulad dito na 1.5. Yan. So kuha tayo ng kapasitor mga ka-viewers. Ang palit natin dyan. So ito meron ako dito. Siguro hindi naman pag hinalaan ng may-ari na hindi bago dahil iba namang kulay ng aking kapasitor at saka yan o. Yan o. Bago naman yan o. Kita naman yan, bagong-bago yan o. Yan. Di pa nga nagamit yan mga ka-viewers. At yung brand niya ay EX. Yan, EX. Samantalang itong sa original ay MD. Yan, MD yan mga ka-viewers. So yan. So ito yung ipapalit natin sa akin. Tingnan natin kung lalakas yan. Yan, pakita ko na sana sa inyo kanina kaso nakalimutan ko mga ka-viewers. At naputol ko na yung kapasitor. Hindi ko sana i-vlog to eh. Nakakala ko ay ito lang ang problema. Yan, itong mga ganito mga ka-viewers, pag mayroon kayong ganito na sira, so next time ituturo ko sa inyo kung paano ito paano ito discard yan na hindi na kailangang palitan ng itong pinaka-cover sa unahan. Yan. Or front pad cover. Ayan. Yung kanong tawag sa iba dito. Pero tawag ko dito ay front pad
front pad cover. So ito, meron naman akong kapareho siya, kapareho lang naman ito. So magkapareho lang naman sila. So kaya hindi ko na ito nire-repair. Pero sa totoo lang, pwede itong ma-repair na hindi na kailangan na maglagay ng panibagong front pad cover. So hindi na kailangan mga ka-viewers. Ang gagawin lang natin dito, kung nakita nyo itong dalawang yung dalawang yung may dalawa at isa sa baba. Yan, putulin na natin yan ng kalahati. Ito naman, putulin din kalahati. Ito parang nipple na yan. Pati itong isa, yung tatlo na yan, puputulin yan kalahati. Tapos, dadaanan nyo ng yung alambre na nilalagay sa mainit, na nilalagay sa apoy. Yan. Pag nilalagay sa apoy, so, pag mainit yon. So, pag nilagay nyo dito, magkakaroon ito ng butas. Yan. Ang purpose naman doon ay guide siya, guide. Para paglagay ng screw, papasok siya mga ka-viewers at hindi kayo mahirapan. Ayan, pag mayroon na yung butas, so hanap naman kayo ng screw na yung patulis, ganito ba? Ganito. Yan, matulis yung dulo. Huwag naman yung ganito na malaki, yung maliit lang. Yung ganito lang kaliit, sama yun yung ganito sa kaliit pero ganito kaliit pero malaki yung kanyang ulo. Yan, hanap kayo ng ganun. Wait lang hanap ako ng pang-sample Wait lang mga ka-viewers. Hanap ko na ako ng pang-sample dito. Kung makakuha ako ng pang-sample. Ito, tulad nito. So, kailangan nyo ng ganito, tatlo. Ito, malaki yung ulo. Ayan, tapos maliit yung dito. So, ito yung ilagay nyo dito. Ang purpose dito, para pag ilagay yung kanyang pinaka front guard, screen guard ito, pinaka front screen guard niya. Mali. Hindi, sa likod pala. Itong isa. Yan. Itong malaking ulo ay hindi lalabas dito. Yun ang purpose dahil kailangan malaki ang ulo ng screw, Yan. Di ba? So hindi siya lalabas. Kasi pag maliit na screw, maliit yung ulo, so lalabas yan. Kaya sinasabi ko na kailangan yung maliit yung ulo yung ilagay dito. Yan. So, maliit ang ulo, malaki ang ulo tulad nito. So yan lang ang technique diyan mga ka-viewers, bro. Yan, di ko na yan ngayon dahil yan po ay napalitan ko na naman. Next video, ituro ko sa inyo kung paano tayo magpalit ng ganito. Na kung sakaling ang electric fan nyo, katulad nito, natanggal yung pinaka nozzle niya sa ito. Sa harap, ito. Yung lagayan ng yung saan ilagay yung lock, yung pan lock. Yan. So, nabali. So, meron tayong technique dyan mga ka-viewers na hindi na kailangan kayong maghanap or palitan ng ganito. Kahit ito mismo, ay pwede pa natin gamitin. So, yan. So ngayon naman mag-focus tayo dito sa sira niya. Dahil napalitan ko naman niya ng pangunahan, itong pinaka cover pad niya sa unahan or plastic pad. So napalitan ko naman. So dito tayo sa sa pinaka kapasitor dahil mahina 'yan. At pinakita ko naman sa inyo na totoo naman talaga na hindi ko na naipakita pag testing kanina dahil nakalimutan ko. Hindi ko sana wala sana kasi akong vlog na ang tawag yan. Wala kasi akong balak sana na i-vlog to. Dahil marami naman akong dito. Mayroon naman akong ibang upload pa nito. So hindi ko sana i-vlog. Kaya naisipan ko na lang na i-vlog dahil para makatulong din sa mga kung baka mayroong baguhan pa dito sa aking channel na hinto or nanonood. So para malaman naman niya na kung paano i-repair yung mga ganitong paraan na simple. Yan. So ako mga ka-viewers, hindi ko tinuturo yung hindi po advisable yung maglagay tayo ng kapasitor na mga luma. Para sa akin gagana naman yun, pero hindi talaga siya 100% tatagal. Pero kung sakaling wala kayong kapasitor at mayroon kayong mga luma, so kailangan yung pagsamahin, tapos wag nyo munang ilagay dito sa inyong electric fan. Kailangan nyo ng ganito, tester, at i-test nyo. Kung for example ito sa inyong electric fan at nakalagay dyan ay 1.5, dapat yung pinaparalil nyo na kapasitor, dapat yan 1.5 yung 1.4 or 1.5, o kung lalagpas man sa 1.5, 1.7 or 1.8, pwede yun mga kapatid, pasok pa yun. Kahit lahat 2 microfarad, pasok pa. Basta katulad dito, makapal yung kanyang pinaka-stator. So pwede ito sa 2 microfarad. Yan. So pero pag
lalagpas na kayo doon, aabot na ng 3 microfarad or 4 microfarad. So wag nyo nang gamitin yun dahil sigurado sisirain po ng kapasitor yung inyong electric fan. Dahil kung magkaano yung nakalagay, kung ilan na yung nakalagay dito, yan lang po yung kanyang maximum or pinaka maximum kapasitas na kakayanin ng electric fan. So kung nakalagay kasi dito ay 1.5 plus and minus 5%. So for example, itong 1.5, magkano ba yung ano niya? 5%. So kung kaya lalagpas talaga yan dahil nakalagay naman dito na plus and minus 5%. Bababa naman sa 5%, pasok pa rin yan mga ka-viewers. So ganun lang. So yung 1.5, kung microfarad, pwede nyo ilagay yun kung sakaling makapal. Ito, katulad ito, makapal yung kanyang stator. So pwede yun. Pero pag manipis lang yung stator na yung electric fan, huwag nyo lagyan ng 2 microfarad. Kung ano, kailangan kung 1.5 lang, 1.5 lang talaga ilagay nyo yan. Kung lagpas man sa 1.5, at least konti lang. So ganun lang mga kapis ang may ma-share ko sa inyo. So dito tayo. So hindi ko naman itinuturo na yun yung gawin nyo kung sakaling kung nagre-repair naman kayo o sa mga technician dyan na katulad ko or baka mayroong mga nag-start pa lang na technician. So hindi ko naman sinasabi na yun talaga ang gagawin nyo. Kung sakaling yung customer ay yung pang niya, yung pangbayad niya ay saktong-sakto lang. So alam nga naman pababayaran natin yung customer ng malaki. So hindi naman lahat ng customer ay mayroong kakayahan na magbayad. So yung iba naman saktong-sakto lang yung kanilang pera. So ganun po yung gawin natin. Kung mayroon kayong mga sikanan na kapasitor, pwede niyo iparallel yun. Yan. So yun lang yung sinasabi ko. Ganun lang gawin nyo. So medyo tatagal naman siya pero hindi talaga kapareho ng bago. Hindi dahil bago nga eh. Pero ito, yun, pang na talaga yung mga ka-viewers. Dahil siyempre yung may-ari ay nagtipid at para makatulong naman tayo sa may-ari. So ganun yung gagawin natin. Hindi naman masama yung ganun eh. Gusto naman natin tumulong. Alam nga naman pababayaran natin yung customer ng medyo alam pipilitin natin yung customer na pag magbabayad siya ng bagong kapasitor. Kung ang pira niya ay tingin nyo ay hasta pang labor lang. O di ba? Sabi po, tulad dito, 250 yung singil ko. Kung sakaling ang yung customer ay 200 lang yung pera nila at hingi sa'yo ng discount kung pwede 200 lang. So pwede sa time na yon, sa scenario na yan, ay pwede nyo kausapin yung customer. Sabihin nyo na pwede naman 200 pero hindi tayo maglagay ng bagong kapasitor. Pero kung sakaling nakaluwag-luwag naman kayong mga technician, pwede nyo pa rin lagyan ng yan ng bagong kapasitor. Depende na yan sa inyo kung gusto nyo talagang tumulong. Ako naman talaga minsan hindi naman kalakihan yung yung income ko sa pagre-repair. So kaya binabalanse lang ko lang din mga ka-viewers na hindi din ako lugi dahil dito naman ako kumukuha ng pang araw-araw. So kung sakaling kahit lugi na tayo, paano naman tayo? Kung gustuhan natin tumulong sa iba, paano naman kung wala din tayo, di ba? Pero kung nakaluwag-luwag naman kayo or marami kayong na-repair sa loob ng isang araw at mayroong customer na gano'n na walang pangbayad, kung mayroon man siyang pangbayad hasta pang libor lang. So pwede nyo gagawin yun mga ka-viewers para makatulong din. Bayarin nyo lang siya ng para katulad sa akin. Kung katulad ito, kapasitor at nagtipid yung may-ari, pwede nyo siyang pabayarin ng katulad sa akin, 200 libor. So 200 kasama na yung kapasitor, 200 pwede naman. Pero pwede naman siya, mayroon ka ng doon. Mayroon ka ng 100 plus, pwede na. Hindi naman masama yun. Pero kung mayroon kayong mga sikanan na pwede naman yun, yung sikanan na kapasitor. Yan, yung iba nasabi nila na hindi yun pwede. So para sa akin, hindi naman talaga advisable yun. Ginagawa ko lang yun kung sa time na yung customer ay nagtitipid. Yan. At para hindi naman ako lugi, so yun yung ginagawa ko. Yung mga nire-repair ko na ganun yung senaryo mga kapis, nilagyan ko ng kapasitor na sikanhan na pinaparalel ko, tumatagal naman mga ka-viewers. Depende na lang siguro sa ng electric fan. Kung masira man siya, ibang
ibang sira na. Yan. Hindi na siguro kung ano eh. What? Yan, so dito tayo mga ka-viewers. Kasi na at medyo na ano tayo dahil ini-explain ko lang naman kung yung mga senaryo na walang-wala yung customer. So yan, kaya sinishare ko lang naman sa inyo kung paano tayo makakatulong din sa customer. Yan, hindi din naman lahat na panahon na yung mga customer ay mayroong sapat na pera na pangbayad. Yan, pero para sa akin mga kabers, depende na, may customer kasi na may pera pero pilit pa rin humingi ng ano. Wala namang problema sa paghingi ng tawad, pero wag naman yung tawad na halos wala nang matira doon sa technician. Hindi naman siguro pwede yun. Okay lang naman tumawad, wala namang masama sa tumawad. Dapat yung saktong-sakto lang. Yung iba kasi tumawad ay halos ano na eh. So pasensya na pasensya na kung may natamaan, pero ganun talaga eh. Ganun talaga ang reality. So normal naman talaga yun. Normal yun mga ka-viewers. Yan. Ganun talaga yun. Kaya sinasabi ko, yun, malaking tulong yung ganun. Na marunong tayong maghanap ng ideya para hindi mapagasto yung may-ari. Yung technique ba. Yan, so sa sunod na video, yung sinasabi ko na paano diskartehan, pakita ko sa inyo mga ka-version. Ito. Yan, ipakita ko sa inyo kung paano ito diskartehan na hindi na kailangang magpalit ng ganito. Yan. Itong ganito. So, pakita ko. Next video naman. So, yan. I-plug natin dahil nakalagay na yung dalawang kapasitor. Yung bagong kapasitor. At ito naman yung wire niya. Oh. Yan o. So, nakalagay na yan. Yan o. Yung wire na yan. So, bago na yung kanyang kapasitor. Ngayon, ipa-plug mo na siya mga ka-viewers. Yan. Na natin kung yan, naka-plug na yan mga ka-viewers. Yan. Bakit ayaw? What? Pagbuwang na. Ayun yung ano mga ka-viewers ha. Anong nangyari ito? Oh. May plug yun. Pagbuwang na. Ayun ang umikot mga ka-viewers. Ala. Natuluyan pa ata. Kagbuwang na. Nakalagay naman yung ano. Bago naman yung kapasitor na nailagay. Ba't ayun yung umikot? Kagbuwang na mga ka-viewers. Natuluyan ata itong ano na to ah. Kagbuwang itong electric pa na to. Umikot pa yung kanina eh. Mahina nga lang. Ngayon di na umikot. Kagbuwang ng mga ka-viewers. Patay ako nito. Nasira ko pa ata. Iyay. Ganun talaga mga ka-viewers. Meron talagang repair namin sana ganun. Yan. So tayo natin i-test yung kanyang ano. Mag-test tayo ng ano dito. Kagbuwang na. Yan. So okay. Kagbuwang na. Nako, parang natuluyan ata yung ano ah. Natuluyan ata yung kanyang fuse. Tinitest ko pa kasi ito kanina eh. Mahina. At hanggat ano siya eh. Tinitest ko kahit mahina na. Pina-plug ko kaya siguro na natuluyan yung yun oh. Natuluyan yung pinaka-fuse niya. Pagbuwang na mga ka-viewers. Yan, ayaw. Oh. Ako na mga ka-viewers. Ayaw nang mag-ano ah. Ayaw nang word na. Ayaw niya nang mag-ano mga ka-viewers. Ayaw nang umikot. Nasira ko pa ata mga ka-viewers ah.
Sira ko tuloy yung ano mga kabiyers, yung kanyang pinaka-thermal fuse. Dahil ilang beses ko na siyang tinitis pina-plug kahit anong tawag dyan, kahit mahina. At 35, pati the 25. Kaya yun, tuluyan yung ano, yung thermal fuse. Yan, i-bypass ko na lang ito mga ka-viewers. Kagwang talaga. Yan nakadirect ako dito sa kanyang speed. Pero bakit sa speed wala? Naku. Yun, wala mga ka-viewers. Kahit sa speed niya, wala. Naku. Delikado. Matabla, paata ko nito Yan, wala. Yan, okay naman yung aking tester mga ka-viewers. Mayroon pala. Yan mayroon pala 51. So mayroon siya. So maaaring yan. Maaaring nag-cut off yung thermal fuse mga ka-viewers. Kabuang na mga ka-viewers. Yun. Yun. Kabuang na mga ka-viewers. So yan mga ka-viewers. At pasensya po hindi ko na ipakita sa inyo. So kaya pala yun nawalan ng contact dahil inopen ko na lang mga ka-viewers at tinanggal ko yung motor. So yan, nakita ko kasi dito ay ito. Ayan nangingitim yung kanyang pinaka spaghetti tube. Nangingitim. So nung tinanggal ko yung kanyang spaghetti tube, ito, nakita ko yung mga contact dito sa kanyang ito sa capacitor line, ito, yan. Yung dyan banda, nagpuputi-puti. Pati ito. Ang kompleto, itong number 1 at saka number 3. Yung 2, naputol na. Tawag yan, nagpuputi-puti. Pati itong linya na to mga pasok. Yan, nagpuputi-puti na rin. Yun, kaya pala kanina, gumana. Pero nung nagalaw ko siguro ito. Nagalaw ko kasi ito Nung nagalaw ko itong pinakaano niya, ito. Itong parang harness, tawag dito. Kasi kabuuan na to So nagalaw ko kasi ito kanina, kaya natanggal yung pagka-connect dahil nga nagpuputi-puti na. So ngayon, okay na siya mga ka-viewers. Ipakita ko sa inyo na may reading to. Okay na. Nung kasing tinanggal ko ito, wala na siyang itong dalawang linya na wala ng reading. Kaya tinanggal ko siya. Hirap talaga pag ang electric pan ay aluminum. Yan. Ay pag tayo ang gumagawa, minsan sa atin na tuluyan. Yan. Tulad itong ginagawa ko. Sa akin na tuluyan mga ka-viewers, kagawang talaga itong electric pan na to. Yan. So sa akin siya natuluyan. Tuluyan ang ayaw gumana. Pero sa tingin ko kung na-repair ko man yun at hindi ko na busisi, so sa tingin ko mag-back job yun mga ka-viewers. Jackpot na lang kung aabutin ng 2 araw. So buti ay nagkaganon. Ayun meron tayo nare-reading na 869 ohms sa kanyang kapasitor. Sa line kapasitor dito. Itong dalawang na to. Kasi ito kasing dalawang wire na mga ka-viewers ay po ito. Kabuuan po sa lahat ng winding. So ito po yung kabuuan nito na relay natin. Yan 868. Meron na siya, kompleto na. At dito naman sa kanyang ito sa 1 to 3, meron na rin dito tayo sa sa white. Yan sa white 516 or 15. Sa blue yan 566. So ito namang red, ayun 439. So goods na mga ka-viewers. So yan, ito po yung symbol ko lang mga ka-viewers At pasensya na at hindi ko na ipakita sa inyo. At pasensya na rin kung kanina hindi ko na ipakita yung pag kasi kanina yung ni-repair ko akala ko ay na yun hindi na pwede. Sus, kaya nagmamadali ako mga ka-viewers, ay tinanggal ko na lang. Yan, tiningnan ko kung bakit pala siya walang reading. So yun, nakita ko siya na ito nangingitim Yan.
Ayan o, nangingitim. Pasensya na, madumi yung kuko ko dahil sa kaka-repair. So yan o, nangingitim siya. So nagduda ako dito mga ka-viewers dahil nangingitim. Yan o, sunog na sunog yung pinaka spaghetti tube. So ibig sabihin nag-overheat ito. Yan nag-overheat. At yun ang dahilan na nagpuputi-puti yung kanyang mga dugtungan dahil ito naman po ay hindi siya tanso mga viewers, kundi ito po ay aluminum. Alam naman natin sa mga Astron, ano talaga yan, aluminum talaga gamit nila, hindi tanso. So hindi ko na ibabalik ito dahil matigas na. So yan, dyan lang ngayon mga kabisyo. At ito po ay sa uli ko lang, sa symbol ko lang, dahil yan o, pinutol ko kasi. Yan. So ang pagdugtong naman ito, madali lang naman, isabay nyo na lang sa kulay. Dahil kung nakita nyo ito, hindi ko naman sa sinagad mga ka-viewers. Sana naman yung kanyang dulo. Saan ko na ilagay yun? Ito. Ayun o. So pag kayo mag-repair, ganito gawin nyo, huwag nyo isagad para hindi na kayo magtitest-test dito. So kung nakalagay ito red, ang i-connect nyo naman itong red din. Yan. Kung wala kayong panghinang, pero kailangan yung panghinang mga ka-viewers, katulad ditong sitwasyon na to na nagpuputi-puti yung windings. So katulad niyan, kailangan nyo talaga ng panghinang para madugtong nyo siya uli. Dahil kung wala kayong panghinang, hindi nyo yung maidugtong yan mga ka-viewers. Dahil yun, nagpuputi-puti. Parang sa washing machine din, nagpuputi-puti. So kailangan nyo ng panghinang. So ako, siyempre, matagal-tagal na rin tayo nagre-repair, mayroon talaga tayong panghinang. So hinihinang ko siya. Yan o. Hindi nga lang maganda yung pagkahinang ko. Yan, pero ang importante, nahinang ko siya. So ito pala mga kabarsa, hindi ko lang basta-basta hininang. Yan, dahil pag hininang mo yan, diretsa yung hinang, hindi kakapit yung hinang dahil aluminum. So ang ginagawa ko dito, ito, yan o, kumuha ako dito ng mga strand. Yan, isang strand pinupulupot ko dito. Yan, pagkatapos ko siyang pinupuluputan, bago ko hininang. Yan, para kumapit yung ating hinang. Yan, so ito din sa iba, yan o, ganito din ginagawa ko. Kumuha ako ng isang strand, pinapulupot ko dito at bago ko hininang para, yun nga, para kumapit yung ating hinang. Dahil kung hindi nyo lagyan ng strand yan, so useless yung paghinang nyo mga ka-viewers. Mauubos na lang yung inyong soldering lead, hindi kakapit yung soldering lead dito dahil aluminum ito. So yan, ganun lang mga ka-viewers. So assemble ko muna, balikan ko na lang kayo pag ito natapos ko na. Ayan mga ka-viewers, at tapos ko na pong na-assemble yung electric pan. Ayan. So pasensya na, yung aking boss ay medyo paus. So yan, nakita nyo. So napalitan ko na ng bagong kapasitor. At yun, yung pinaka windings nya, nadugtong ko na rin. Yan o. Yan o. May nakalagay na na nilagyan ko ng ito mga kaberso. So na yun, yung sa electric pan na tube. Ito. Yan, dito yung kinuha ko. At pinutol. At ginagawa kong insulator sa dugtungan. Yan. Ayun. So yan po mga kabers. At bago natin ititest yan, yan, munti ko na makalimutan, mag-shoutout muna ako mga ka-viewers. Ayan. So mega loud shoutout sa inyo mga ka-viewers, sa mga silent viewers dyan, organic viewers, ayan, sa mga subscribers, at sa mga palaging nanonood, at ayan, at palaging nagko-comment na sina Sir John Santiano, Sir Alex Paroni, ayan, Sir Randy Trinidad, Sir Florindo Isidro, si Sir John Mercado Jr., ayan, Sir Manuel Madupon, Sir Ferdinand Lopez at sa kanyang asawa at pang-anak. Ayan, shoutout sa Lopez family. At na rin sa kay Sir Ed Cado Jr. Dato Talavera, ayan, si Edgar Macam, Vicente Biboso Bandiquillo, ayan, kay Ferdy Ronquillo, ayan, Emerald Quiliosa, Cesar Plistado, Anastasio Certisa, Sir Chris Legitimas, ayan, Jeffrey Nobilias, ayan, Damaso Ramos, Sir
Roldan Mendoza. Baltasar Jurpon from Badyang, Valencia, Bohol. Sir Roldan Mendoza, ayan. Sir Ronnie Halipa, ayan, kay Michael shout out sir. Ronnie Halipa at saka Sir Roldan Mendoza. Ayan. At sino pa yun? Kaya ano pala, sa mga kasamahan ko rin sa kapwa vlogger, ayan, kay Michael shout out. Ay, meron pa pala. Sila pala si Sir Kenneth Cañete, Sir Nonoy Valles, ayan, from Tansa, Cavite. Ayan, kay Michael shout out po sir. Nonoy Valles, Sir Liberato Kunda, ayan, Noel Di Guzman, ayan, kay Michael shout out. At sa aking mga kapwa technician at kapwa content creator, ayan, Michael shout out. Andy Tech, Andy Rabino TV Tech, ayan, Andy Rabino 2, Idol Inting Butingting, ayan, Michael shout out. At kay my Idol Maya Vlogs, Teletech Chair, West Jojo Tech, Ricardo Bernardo, XN Review, ayan, kay Ludatech TV, John P. Technician, Rodolfo Oy Studio, or Tech TV Official, ayan. At kay Philam Country Living, White Perry, Horseshoe TV, GOG's TV, White Perry, Horseshoe TV, Bullet Train Channel, ayan, Soktik TV, GJEG Channel, kay Nelt Vlog, ayan, Chris Perez Vlog, kay Edstick TV, GFC TV, John Taperla TV, Maris Diaries, ay Kika kay Vlogs, Music Hub, yan, Inkin DIY, Bel Bermads, CB21 Vlogs, and may shout out CB21 Vlogs, yan, kay Sir Aguido Blones Jr. Halin, kasi po Lane Abali Lifestyle, ayan, Just Electronics Vlog, Mercy Werham, Amigos Amigas, Tuna Incabo, Inditis TV, DGS Tunnel, Leotech TV, Lex TV Official, Heroes Flores Mix Vlog, Life in Japan Countryside, kay Iconic Insight and Beyond, Dinless TV Vlog, Nalatanan, Maskarang Vlogger Kuno, Marco Press 713 Mix Vlog, kay Food Expert, yan, sino pa yun, kay sino yung iba, Buhits Kalikot, ayan, may ganang shoutout master, Buhits Kalikot, ayan, EQC TV, Kisnel Channel, 3M Vlog, Anonymous Vlog, ayan, GWG Ward, kay Darwin Tech, ayan, Farmer Boy TV, Roger Cedric, DJ Disquander, F. Trasview, Miss Jeremy Baliena, DJM Mix Vlog, Wellmas Music Vlog, Master Jubs pa, PBG Blabberpan, Michael Jackson, yan, Kyrie Vlogs, Atimers, Kakaaro Vlog, Lionel Jai Jobudiso, Nanay Ruby Channel, Dani TV Vlogs, Brother Joey Music, yan, Rickman Vlog, Wild Boys na Bulastog, ayun, yan, yan, ano na ito mga kabers, atin natin ititis. Yan, so yan na yung kanyang plug mga kabers, ito yung kanyang pinaka power cord, at dito natin isalpak. Yan, so nakapag na yan mga kabers, at pipitin natin yung number 1. Yun, ayun, mikot na, at malakas cellphone ako. Ay, okay, nakukulog pa mga kabers, kagwang na, nasa ano mga kabers, ay, natumba yung tumba yung electric pan, nahatak ko, buti hindi natamaan yung kamay ko mga kabers, disgrasya talaga. Yan, nahatak ko kasi mga kabers, yun, buti hindi ako na kuryente, kagwang na, ay nako. Yun, muntika na mga ka-viewers. Ay, tamahan yung nahat. Kagong talaga itong electric pa na to. Yan, dapat ginanon ko siya. Nakalimutan ko
Yan, natamaan mga kabiyers, oh. Nasamad yung aking ano. Nasamad na, nasugatan yung aking kamay. Tumama dito sa kanyang ano, kanyang LC. Kagwang ng mga ka-viewers. Tumama din dito sa cellphone. Buti yung cellphone ko ay hindi na ano, kagwang talaga. Yan, baba natin to. Makadisgrasya tong kagwang tong ano nito. Muntikan ako dun, ah. Yan. Ayun, so kagwang talaga mga ka-viewers, ah. Yan. Salpak uli. Hindi ko na sa piling ipaikot-ikot. Hilahin ko na lang pataas. Kagwang delikado. Muntikan ako doon mga ka-viewers. Ayun. Yan, ikot na. Yun, napakalakas mga ka-viewers. Medyo nagbabibrate dahil na-dislocate yung kanyang ano, LC. Yan. Yan mga ka-viewers, oh. Yan, tamaan yung aking ano, tamaan mga ka-viewers, oh. Tumugo. So yan. So yan mga ka-viewers, hanggang dito lang po yung ating video. At salamat po sa inyong panonood. At ayan. Salamat sa mga sumusuporta. At thank you. Yan. So yan. Okay, malakas siya mga ka-viewers. Yun. Yan. So kita tayo ulit sa aking next na mga video mga ka-viewers. At sana huwag niyong kalimutang i-subscribe yung aking channel. At huwag niyong kalimutang pindutin yung notification bell. At i-share sa uban mga huwag niyong kalimutang i-share sa iba mga ka-viewers. Nakapag pa ako, nakapag-Bisaya pa. So, yung kalimutang i-share sa iba. Yan, bye-bye mga ka-viewers. At yan, salamat po sa panonood.